Isinaksak sa likod, ipinagkait ang lahat. Habang siya'y nakahiga, sariwa pa ang tahi mula sa panganganak, sila'y nagpapakasasa sa tagumpay. Isang pirasong papel ang inihagis sa kanyang mukha. Pirmahan mo, pabigat ka lang. Ngunit mula sa abo ng kataksilan, isang reyna ang muling isisilang. Tanong, paano wawasakin ng isang basag na salamin ang pader na bakal? Pakinggan ang simula ng kanyang pagbangon sa unang kabanata. Tapos na ang pagpapanggap, Marco. Ngayong nasa atin na ang kumpanya at ang lahat ng ari-arian. Oras na para itapon ang basurang yan. Ang mga salitang iyon, matalas at walang anumang bahid ng pagsisisi, ay tila mga bubog na gumuhit sa katahimikan ng pribadong silid sa ospital. Nagmula ang mga ito sa labas ng pinto, sa boses na kilalang-kilala ni Elara. Ang boses ng kanyang biyenan, si Dolores, sa loob ng silid, nakasandal si Elara sa mga unan. Yakap-yakap ang isang munting katawan na balot sa lampin. Ilang oras pa lamang ang nakalilipas mula nang isilang niya si Aurora, ang kanilang munting anghel. Hawak ng kanyang mga daliri ang isang pares ng maliliit na medyas na siya mismo ang gumansilyo habang ninanamnamang amoy ng bagong silang niyang anak. Ang mundo niya ay perpekto. Isang mapagmahal na asawa, isang malusog na sanggol, at isang kinabukasang puno ng mga pangako. Ang pagod at kirot ng kanyang operasyon ay tila naglaho, na palitan ng isang kaligayahang hindi niya masukat. Ang mga boses sa labas ay inakala niyang dala lamang ng pananabik para sa bagong miyembro ng pamilya. Actually, Ma, mas maganda na nga to. Sagot ng boses ni Marco, ang kanyang asawa. Ang tono nito ay malamig, kalkulado, malayo sa mapagmahal na lalaking naghatid sa kanya sa delivery room kanina. It's a clean break. Nakuha ko na ang pirma niya sa lahat ng kailangang dokumento bago pa siya manganak. Akala niya para sa insurance ng bata. She's too trusting. Masyadong tanga. Isang tawa ang sumunod. Isang tawang pamilyar ngunit ngayon ay puno ng lason. Hey, I told you babe, madali lang yan. Wika ng isang babae. Si Katrina, ang personal assistant na itinuring pa naman ni Elara na kaibigan. So, kailan natin sasabihin sa kanya, I can't wait na makalipat sa ating bahay. Ang munting medyas na hawak ni Elara ay biglang bumagsak mula sa kanyang mga daliring nanlamig. Hindi niya ito namalayan. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naubos at ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Ang mainit na gatas na tumagas at bumasa sa kanyang damit ospital ay tila naging yelo, kasabay ng panlalamig ng kanyang buong katawan. Ang apat na sulok ng puting silid ay unti-unting umikot. Ang liwanag mula sa bintana ay naging nakasisilaw na kirot. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas. Pumasok si Marco. Suot ang isang mamahaling suit na tila hindi nababagay sa loob ng isang ospital. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay hindi man lang sumulyap sa munting sanggol na mahimbing na natutulog sa mga bisig ni Elara. Dumiretso siya sa paanan ng kama at mula sa kanyang briefcase ay kinuha ang isang folder. Inihagis niya ito sa kumot sa tabi mismo ng mga paa ni Elara. Ano to? Hirap na tanong ni Elara. Ang boses niya ay tila nagmula sa ilalim ng dagat, garalgal at basag. Divorce papers, sagot ni Marco. Simple at direkta. Pirmahan mo. Mayaman ka naman dati. You'll manage. Para sa akin. Para sa amin ni Katrina, a new baby is a liability. Isa kang malaking pagkakamali, Elara. Isang pabigat na kailangan ko nang alisin sa buhay ko. Ang bawat salita ay isang sampal. Isang sampal na hindi tumama sa kanyang pisngi, kundi dumurog sa kanyang puso. Ito ang ikalawang sampal, ang pinakamasakit. Ang katotohanang hindi lang siya niloko, kundi itinuring na isang bagay na basta na lang itatapon
Matapos pakinabangan, nakatitig lamang si Elara sa kanya, hindi makapaniwala. Ang luhang kanina pa nagbabantang pumatak ay tuluyan ng bumuhos, dumadaloy sa kanyang pisngi na walang tunog. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang anak, ang tanging yaman na natitira sa kanya sa mundong gumuho sa isang iglap. Hindi na nagsalita pa si Marco. Tumalikod siya na para bang wala siyang narinig na pusong nabasag. Ilang sandali pa, dalawang security guard ng ospital ang magalang na pumasok. "Ma'am, pasensya na po," sabi ng isa. Puno ng awa ang mga mata. "Pero pinapaalis na po kayo sa silid na ito. Bayad na po ang lahat ng bill ninyo, pero kailangan nyo na pong umalis." Habang nakatayo sa labas ng ospital, suot pa rin ang damit pasyente at manipis na roba, yakap ang kanyang bagong silang na anak. Naramdaman ni Elara ang unang patak ng ulan sa kanyang balat. Ang mga ilaw ng syudad ay lumabo sa harap ng kanyang mga matang puno ng luha. Wala siyang pera, wala siyang telepono, wala siyang matutuluyan. Wala siyang kahit na ano, maliban sa munting buhay na humihimlay sa kanyang mga bisig. Sa gitna ng ugong ng mga sasakyan at sa panlalamig ng papalakas na ulan, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na puno ng sakit at pagkalito. Saan ako nagkamali? Ang lamig ng ulan ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa balat ni Elara, ngunit mas nanunuot ang ginaw sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Bawat hakbang niya palayo sa ospital ay isang paglalakbay tungo sa kawalan. Ang mga paa niya, manas pa rin mula sa panganganak, ay nanginginig sa bawat tapak sa basang semento. Ang tanging init na kanyang nararamdaman ay nagmumula sa munting katawan ni Aurora na mahigpit niyang ikinukubli sa loob ng kanyang roba, pilit na pinoprotektahan mula sa bagsik ng panahon. Ang kanyang isipan ay isang blangkong papel. Wala siyang plano, wala siyang matatakbuhan. Ang mga kaibigan niya ay mga kaibigan din ni Marco. Ang pamilya niya ay matagal nang wala. Siya ay isang islang biglang nilamon ng dambuhalang alon. Sa hindi malamang dahilan, dinala siya ng kanyang mga paa sa pamilyar na ruta, ang daan pauwi. O ang lugar na dati niyang tinatawag na tahanan. Ang malaking bahay na minana pa niya sa kanyang mga magulang, puno ng mga alaala ng kanyang kabataan, ng kanilang pag-iibigan ni Marco, ng mga pangarap na sabay nilang binuo. Nang marating niya ang gate, tumigil siya. Mula sa kinatatayuan, tanaw niya ang mga ilaw sa sala na nakabukas, nagbibigay ng isang mapanlinlang na itsura ng init at kaligayahan. Isang anino ng dalawang tao ang kanyang naaninag sa bintana. Isang lalaki at isang babae. Nagtatawanan sila. Pagkatapos ay isang anino ang yumakap sa isa mula sa likod. Nakita ni Elara ang pagsandal ng ulo ng babae sa dibdib ng lalaki. Sila na ang nakatira doon, sa bahay niya. Sa mga silid na pinuno niya ng pagmamahal, isang pait na walang kapantay ang umakyat sa kanyang lalamunan. Itinaas niya ang kanyang kamay, nanginginig, akmang kakatok sa bakal na tarangkahan. Ngunit ano ang kanyang sasabihin? Magmamakaawa? Hihingi ng tulong sa mga taong dumurog sa kanya? Bago pa man dumapo ang kanyang palad sa malamig na metal, ang ilaw sa labas ng bahay ay biglang bumukas. Ang pinto sa harap ay nagbukas at lumabas si Marco. May dalang isang malaking itim na garbage bag. Nagkatitigan sila. Ang mga mata ni Elara ay puno ng luha at pagmamakaawa. Ang mga mata ni Marco ay puno ng pagkainis at pagkasuklam. Walang salitang namutawi sa kanyang bibig. Ibinagsak lamang niya ang basura sa labas ng gate at sa kanyang pagtalikod, narinig ni Elara ang malakas na pag-click ng lock ng pinto. Isang tunog ng pagsasara, isang tunog ng pagtatapos. Tinalikuran ni Elara ang bahay, dala-dala ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Naglakad siya ng naglakad, walang patutunguhan, hanggang sa makarating siya sa isang waiting shed sa gilid ng kalsada. Doon, umupo siya sa malamig na bangko. Ang pagod, gutom at emosyonal na sakit ay sabay-sabay na humahampas sa kanya. Niyakap niya si Aurora
at nagsimulang humikbi. Isang pag-iyak na walang tunog. Para lamang sa kanya, sa gabing iyon na saksi sa kanyang pagguho. Elara? Hija, ikaw ba yan? Isang boses, mahina ngunit pamilyar, ang pumutol na sa kanyang pag-iisa. Itinaas niya ang kanyang ulo. Sa harap niya ay nakatayo si Aling Nena, ang kanilang matandang kapitbahay na may hawak na payong. Ang mukha nito ay naglalarawan ng matinding pagkabigla at pag-aalala. Si Aling Nena ang biyudang nakatira sa maliit na bahay sa tapat nila. Lagi siyang binibigyan ni Elara ng pagkain tuwing may sobra. Madalas silang magkwentuhan sa bakod. Isa siya sa iilang taong nakakita sa tunay na pagkatao ni Elara. Hindi bilang asawa ng isang mayamang negosyante, kundi bilang isang simpleng babae na may mabuting puso. Diyos ko, anong nangyari sa'yo? Sabi ni Aling Nena. Ang boses ay nanginginig. Lumapit ito at nakita ang sanggol sa mga bisig ni Elara. Ang pag-aalala sa mukha nito ay napalitan ng pangingilabot. Nanganak ka na pala. Bakit ka nandito? Bakit ka basang-basa? Hindi makasagot si Elara. Tanging mga hikbi lamang ang lumabas sa kanyang bibig. Hindi na nagtanong pa si Aling Nena. Sa isang kilos na puno ng habag at pag-unawa, hinubad nito ang kanyang sariling lana na balabal. Ang tanging proteksyon niya sa lamig, at maingat na ibinalot ito kay Baby Aurora. Ang gaspang ng luma, ngunit malinis na tela, ay tila isang mainit na yakap. Pagkatapos, hinawakan ni Aling Nena ang braso ni Elara. Halika, Hija, sa bahay ka muna. Hindi pwedeng magdamag kayo dito ng anak mo. Habang inaalalayan siya ni Aling Nena, halos hindi na makalakad si Elara. Ang bawat hakbang ay tila milya-milya ang layo. Pagpasok nila sa maliit, ngunit malinis na bahay ni Aling Nena, ang init ng tahanan ay sumalubong sa kanya. Ngunit kasabay ng init na yon, isang matinding pagkahilo ang kanyang naramdaman. Ang mga ilaw ay nagsimulang sumayaw sa kanyang paningin, at ang mga boses ay humina. Naramdaman niyang nanghina ang kanyang mga tuhod. Ang huli niyang nakita, bago siya lamunin ng kadiliman, ay ang nag-aalalang mukha ni Aling Nena habang sinasalo siya nito bago siya bumagsak sa sahig. Tila isang mabigat na kumot ang kadilimang dahan-dahang napupunit sa paningin ni Elara. Ang unang pumasok sa kanyang kamalayan ay ang amoy ng luma, ngunit malinis na kumot, hinaluan ng banayad na halimuyak ng langis na pampahid at mainit na sabaw. Hindi ito ang amoy ng ospital, at lalong hindi ang amoy ng pabango ni Marco na dati ay pumupuno sa kanyang silid. Ito ay amoy ng isang payak na tahanan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, bumungad sa kanya ang kisameng gawa sa plywood na may mga bakas ng lumang tulo ng ulan. Napatingin siya sa gilid, at doon, sa isang munting duyan na gawa sa ratan, ay nakita niya si Aurora. Ang kanyang anak ay mahimbing na natutulog, malinis na at nakabalot sa isang bagong lampin. Isang malalim na buntong hininga ng pasasalamat ang kumawala sa dibdib ni Elara, na tila ba doon lamang siya muling natutong huminga. Gising ka na pala, Hija. Huwag kang biglang babangon, baka mahilo ka. Ang boses ni Aling Nena ay parang isang haplos ng ina. Lumapit ito sa kanya na may dalang mangkok ng mainit na lugaw. Mataas ang lagnat mo kagabi. Mabuti na lang at nakatulog ka ng mahimbing. Aling Nena, salamat po. Pasensya na po kayo sa abala. Mahinang wika ni Elara. Ang kanyang boses ay tila isang bulong na halos hindi marinig. Huwag mo nang isipin yon. Ang mahalaga ay ligtas kayo ng apo ko, sagot ng matanda. Pagkatapos ay bahagyang bumaba ang tono nito, tila may pag-aalinlangan. May tinawagan ako kagabi, Elara. Isang taong alam kong makakatulong sa'yo. Huwag kang magalit. Pero alam kong hindi kita kayang protektahan dito kung babalik ang asawa mo. Bago pa makapagtanong si Elara, isang mahinang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan. Bumukas ito at pumasok ang isang lalaki. Matangkad, maayos ang pananamit sa kabila ng kapayakan nito.
at may mga matang nagtataglay ng isang uri ng lungkot at determinasyon. Elara, kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ng lalaki. Hindi siya estranghero, ngunit matagal na silang hindi nagkikita. Siya si Liam, ang anak ng matalik na kaibigan ng kanyang yumaong ama. Isang abogado na balita niya ay matagumpay na sa Maynila. Liam, bakit ka? Tinawagan ako ni Aling Nena. Hindi na ako nag-atubili. Putol ni Liam sa kanyang sasabihin. Lumapit siya at kumuha ng ng isang upuang kahoy sa tabi ng higaan. Alam ko ang nangyari sa kumpanya niyo, Elara. At alam ko rin ang ginawa ni Marco sa'yo sa ospital. I'm sorry. I'm sorry I wasn't there sooner. Hindi mo kailangang humingi ng paumanhin, Liam. Hindi mo naman responsibilidad ang buhay ko. Mapait na nangiti ni Elara. Umiling si Liam. Ang kanyang mukha ay seryoso. Doon ka nagkakamali. Noong malapit nang malugi ang pamilya namin, ang tatay mo ang nag-iisang tumayo para sa amin. Siya ang nagpaaral sa akin. Siya ang dahilan kung bakit ako naging abogado ngayon. I have a huge debt of gratitude. Isang malaking utang na loob sa pamilya mo. At hinding-hindi ko hahayaan na api-apihin ka lang ng kahit sino. Kinuha ni Liam ang isang maliit na susi mula sa kanyang bulsa at inilapag ito sa maliit na mesa sa tabi ni Elara. May isang maliit na apartment ako, malapit sa opisina ko. Hindi ito kasing laki ng bahay niyo, but it's safe. Walang makakaalam na nandoon ka. May mga gamit na rin doon para sa baby. Tiningnan ni Elara ang susi. Ang kinang nito sa ilalim ng bumbilya ay tila isang pangako ng kaligtasan, ngunit kasabay nito ay ang bigat ng katotohanan. Pagkatapos ng lahat ng pagtataksil na naranasan niya, tila ba naging isang malaking katanungan sa kanya ang salitang pagtitiwala. Bakit, Liam? Bakit mo ginagawa ito? Tanong na niya. Ang mga mata ay nagsisimulang mangilid ang luha dahil ito ang tama. Simpleng sagot ni Liam. At dahil gusto kong makita kang muling nakatayo, Elara. Hindi bilang biktima, kundi bilang ang matapang na babaeng kilala ko noong bata pa tayo. Iniabot ni Liam ang kanyang kamay upang kunin ang munting kamay ni Aurora na bahagyang gumalaw sa duyan. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa loob ng maliit na bahay ni Aling Nena ay napuno ng isang bagong uri ng enerhiya. Isang pag-asang hindi pa lubos na maunawaan ni Elara. Tinanggap ni Elara ang susi. Ang metal nito ay malamig sa kanyang palad, ngunit sa loob-loob niya, isang maliit na apoy ang nagsimulang magliyab. Gayunpaman, sa likod ng kanyang pasasalamat, isang kurot ng pag-aalinlangan ang nananatili. Sa pagtanggap niya sa tulong na ito, lalo ba siyang magiging mahina sa paningin ng mundo? O ito na ang unang hakbang ng isang digmaang hindi pa niya alam kung paano lalabanan? Ang lakas din naman ng loob mong magtago rito, Elara. Akala mo ba ay ganoon kadaling takasan ang mga responsibilidad mo? Ang matinis na boses ni Dolores ay tila isang matalim na kutsilyo na humiwa sa tahimik na hapon sa loob ng maliit na apartment. Katatapos lang patulugin ni Elara si Aurora at kasalukuyan siyang nagtitimpla ng gatas nang marinig niya ang malakas na pagkalampag sa pinto. Isang marahas na tunog na yumanig sa manipis na kahoy at nagpadama ng panginginig sa kanyang mga kamay. Hindi pa man siya nakakahakbang patungo sa pinto, ay bumukas na ito ng marahas. Pumasok si Dolores, suot ang kanyang mamahaling alahas na tila nangaasar sa payak na kapaligiran ng silid. Sumunod sa kanya si Marco na nakapamulsa at may bakas ng pagkainis sa kanyang mukha. Paano niyo nalaman ang lugar na to? Tanong ni Elara. Pilit na pinatitibay ang kanyang boses sa kabila ng panlalambot ng kanyang mga tuhod. Huwag mo na kaming tanungin kung paano, dahil wala kang takas sa amin. Sagot ni Marco. Ang kanyang tingin ay mapangmaliit na ginalugad ang maliit na espasyo. Ano to, Elara? Para kang daga na nagtatago sa lungga. Akala mo ba ay makukuha mo ang awa ng mga tao sa ganitong drama? Lumapit si Dolores sa kanya. Ang boses nito ay naging mahinahon
ngunit puno ng lason, ang paborito nitong estilo ng pang-aapi. Hija, tignan mo ang sarili mo. Kaya naghahanap ng iba ang asawa mo ay dahil napaka-boring mo. Masyado kang naging pabaya noong buntis ka. Sino namang lalaki ang gaganahan sa asawang laging pagod at walang alam gawin kundi magreklamo? Ma, tama na. Singit ni Marco, ngunit hindi para ipagtanggol si Elara, kundi para lalong saktan ito. Sinubukan ko naman, Elara. Sinubukan kong maging mabuting asawa, pero hindi ko na kaya ang bigat mo. Si Katrina, naiintindihan niya ang pressure ng trabaho ko. Ikaw, puro ka lang gastos at drama. Napakuyom ang mga palad ni Elara. Ang bawat salita ay tila mga linta na sumisip-sip sa kanyang natitirang lakas. Pressure ng trabaho o pressure ng pangungurakot sa kumpanya ng tatay ko? Alam ko ang lahat, Marco. Narinig ko kayo sa ospital. Isang nakabibinging sampal ang dumapo sa pisngi ni Elara. Hindi ito nanggaling kay Marco, kundi kay Dolores. Huwag mong pagsasalitaan ng ganyan ang anak ko sa harap ko. Sigaw ng matanda. Pagkatapos ay kinuha nito ang ilang libong piso mula sa kanyang mamahaling bag at isinabog ang mga ito sa sahig, sa paanan ni Elara. Ayan, isaksak mo sa baga mo para sa gatas ng batang yan. Huwag kang magpapakita sa amin o susubok na humingi pa ng higit pa riyan. Tumingin si Dolores sa munting duyan kung saan na nagising si Aurora dahil sa ingay at nagsimulang umiyak. Isang mapait na ngisi ang gumuhit sa labi ng matanda. Mabuti na rin at babae ang anak mo. Hindi karapat-dapat magdala ng apelyido namin ang isang malas na bata. Siguraduhin mong hindi niya malalaman kung sino ang ama niya dahil hinding-hindi ka namin bibigyan ng kahit anong karapatan. Tumalikod ang dalawa at lumabas. Iniwan ang pinto na nakabukas at ang mga pera na nakakalat sa sahig na parang mga basurang papel. Naiwan si Elara na nanginginig ang buong katawan. Ang kanyang pisngi ay nag-aapoy sa sakit at ang kanyang puso ay tila dinudurog ng isang dambuhalang kamay. Nilapitan niya si Aurora at binuhat ito. Pilit na pinatatahan ng bata habang ang sarili niyang mga luha ay pumapatak sa noo ng anak. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, isang madilim na kaisipan ang pumasok sa kanyang isipan. Hindi lang pera at ari-arian ang kinuha nila sa kanya. Sinusubukan nilang burahin ang pagkatao niya at ang kinabukasan ng kanyang anak. Ngunit ang huling sinabi ni Dolores tungkol sa apelyido at sa pagiging malas ni Aurora ang nagdulot ng isang kakaibang pakiramdam sa dibdib ni Elara. Ang takot ay unti-unting napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Kung akala nila ay tapos na siya, doon sila nagkakamali. Ang hapdi sa pisngi ni Elara ay unti-unting humupa, ngunit ang apoy na sinindihan nito sa kanyang kalooban ay patuloy na naglalayab. Nakatingin siya sa mga perang papel na nakakalat sa sahig, mga piraso ng papel na simbolo ng kung gaano kababa ang tingin sa kanya ni Marco at Dolores. Sa bawat sentimong naroon ay tila may nakasulat na pang-aalipusta. Dahan-dahan, lumuhod si Elara. Hindi siya lumuhod para sumuko, kundi para pulutin ang mga ito. Isa-isa, maingat. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig sa takot, kundi sa isang uri ng puot na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Bawat perang pinupulot niya ay isang paalala. Ito ang huling pagkakataon na tatapak-tapakan nila ang kanyang dangal. Eksaktong pagkatapos niyang itabi ang pera sa ibabaw ng mesa, bumukas ang pinto. Si Liam. Bitbit nito ang ilang plastik ng groceries at mga gamit para kay Aurora. Agad na napako ang tingin ni Liam sa namumulang pisngi ni Elara at sa nagulong ayos ng silid. Anong nangyari rito? Elara, ang mukha mo. Ang boses ni Liam ay puno ng pag-aalala, hinaluan ng isang pigil na galit. Inilapag niya ang mga bitbit at mabilis na lumapit sa kanya. Napadalaw sila, simpleng sagot ni Elara. Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon.
na tila ba ang lahat ng luha niya ay natuyo na sa loob ng nagdaang mga oras. Gusto lang nilang ipaalala sa akin kung gaano ako kaliit sa paningin nila. Huminga ng malalim si Liam, pilit na pinapakalma ang sarili habang kumuha siya ng yelo mula sa maliit na refrigerator at ibinalot ito sa malinis na bimpo. Maingat niyang idinampi ito sa pisngi ni Elara. Hindi ka maliit, Elara. Sila ang maliliit dahil kailangan nilang manakit para lang makaramdam ng kapangyarihan. You don't deserve this. Alam ko, sagot ni Elara. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Liam at ayaw ko nang maranasan ito muli. Liam, sabi mo tutulungan mo ako. Sabi mo, may utang na loob ka sa tatay ko. Ngayon, hihilingin ko na ang bayad sa utang na yon. Natigilan si Liam. Ano ang gusto mong gawin? Gusto kong bawiin ang lahat. Hindi lang para sa akin, kundi para kay Aurora. Hindi pwedeng lumaki ang anak ko na ang tanging alam tungkol sa nanay niya ay isa siyang biktima. Ang bawat salita ni Elara ay matalim at tiyak. Turuan mo ako kung paano lumaban. Saan tayo magsisimula? Isang tipid na ngiti ang sumilay sa labi ni Liam. Ito ang Elara na hinihintay niyang magising. Magsisimula tayo sa ugat, Elara. Ang kumpanya. Hindi basta-basta makukuha ni Marco ang lahat kung walang butas sa batas. Kailangan nating mahanap ang mga dokumentong itinago o pinirmahan mo nang hindi mo alam ang tunay na nilalaman. Naupo sila sa maliit na mesa. Ipinaliwanag ni Liam ang sitwasyon ng kumpanya at kung paanong ang mga insurance documents na pinirmahan ni Elara noon ay malamang na mga transfer of rights. Habang nakikinig, tila may isang bintana sa isipan ni Elara ang bumukas. May naalaala ako, bulong ni Elara. Noong malapit nang mamatay si Papa, may ibinigay siya sa aking susi. Sabi niya, kung sakaling dumating ang araw na hindi ko na alam ang gagawin, hanapin ko ang itim na kahon sa bahay ni Aling Nena. Ipinatago niya yon doon nung nagsimulang maging malapit si Marco sa kumpanya. Akala ko noon ay mga personal na sulat lang yon. Nasa kay Aling Nena pa rin ba ang kahon? Tanong ni Liam. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa pag-asa. Hindi ko alam. Pero kung nandoon pa yon, baka nandoon ang mga orihinal na titulo at kasunduan na hindi nagalaw ni Marco. Sabi ni Elara. Tumayo si Liam at kinuha ang kanyang susi ng sasakyan. Kung ganoon, kailangan nating bumalik sa kanto ni na Aling Nena. Pero kailangang maging maingat tayo. Siguradong binabantayan ni Marco ang bawat kilos mo ngayon. Tiningnan ni Elara ang kanyang anak na mahimbing na natutulog. Ang sikat ng araw sa hapon ay tumatama sa mukha ni Aurora na tila isang basbas. Ito ang unang sinag ng pag-asa sa gitna ng kanyang madilim na gabi. Hindi na siya ang Elara na iiyak na lang sa isang sulok. Ngayon, siya na ang magsisimula ng kanyang sariling laro. Tara na, wika ni Elara. Ayaw ko nang mag-aksaya ng kahit isang segundo. Ang pagbabalik sa lugar kung saan ka dinurog ay tila paglalakad sa gitna ng mga buhay na alaala na pilit kang hinihila pabalik sa dilim. Habang papalapit ang sasakyan ni Liam sa lumang kanto ni na Aling Nena, naramdaman ni Elara ang paninikip ng kanyang dibdib. Ang bawat pamilyar na poste ng ilaw at ang bawat dumaang tricycle ay tila mga saksi sa kanyang naging pagbagsak. Huwag kang mag-alala, mabilis lang tayo, bulong ni Liam habang dahan-dahang itinigil ang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng kalsada, malayo sa tapat ng bahay ni Marco upang hindi sila mapansin. Maingat silang bumaba. Si Elara ay nakasuot ng malapad na sombrero at scarf, pilit na itinatago ang kanyang mukha. Pagpasok nila sa maliit na tarangkahan ni Aling Nena, agad silang sinalubong ng matanda na tila kanina pa naghihintay sa likod ng pintong kahoy. Diyos ko, Elara, mabuti at napadalaw kayo. Mahinang sabi ni Aling Nena, sabay hila sa kanila papasok. Masyadong mainit ang mga mata ng mga tao ni Marco rito.
Kanina lang ay may mga lalaking nagtatanong-tanong kung may nakakita raw ba sa inyo. Kailangan po namin ng itim na kahon, Aling Nena. Ang ipinatago ni Papa, direktang wika ni Elara. Ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Tumango ang matanda at nagtungo sa ilalim ng kanyang altar. Doon, sa likod ng mga estatwa ng santo at mga tuyong bulaklak, ay may isang bahagi ng sahig na gawa sa kahoy na tila maluwag. Maingat itong itinaas ni Aling Nena at inilabas ang isang maliit na kahon na balot sa plastik. Ang alikabok na nakapatong dito ay tila isang kumot ng panahon na nagpoprotekta sa huling sandata ni Elara. Inilapag nila ito sa maliit na mesa. Sa pagbukas ni Elara sa kahon, ang amoy ng lumang papel at ang pamilyar na halimuyak ng tabako ng kanyang ama ay sumalubong sa kanya. Isang sobre ang nasa ibabaw. May sulat kamay na halos magpaiyak muli sa kanya. Para sa aking nag-iisang Elara. Basahin mo na. Paghimok ni Liam, ang kanyang kamay ay marahang nakapatong sa balikat ni Elara bilang suporta. Binasa ni Elara ang liham. Doon ay ipinaliwanag ng kanyang ama ang kanyang hinala kay Marco ilang buwan bago siya pumanaw. Hindi raw niya direktang maalis si Marco dahil hawak na nito ang tiwala ng Board of Directors, kaya sinimulan niyang itala ang lahat ng mga irregularidad sa isang hiwalay na ledger. Sa ilalim ng liham ay ang mga lumang notebook na puno ng mga numero at pirma. Sinimulan itong suriin ni Liam sa tulong ng liwanag ng isang maliit na flashlight. Habang tumatagal ang kanilang pagsusuri, lalong nagiging madilim ang ekspresyon sa mukha ni Liam. Lara, tignan mo to. Itinuon ni Liam ang liwanag sa isang pahina. Ang mga transaksyong ito ay nangyari bago pa man mamatay ang papa mo. Hindi lang kumpanya ang ninanakawan ni Marco. Gumagawa siya ng mga pekeng utang sa ilalim ng pangalan ng tatay mo. Ginamit niya ang pagkakasakit ng papa mo para papirmahin siya sa mga dokumentong hindi niya naiintindihan. Napahawak si Elara sa mesa. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at puso ay matagal na palang nagluluto ng kanyang pagkasira habang kasama pa niya ito sa iisang higaan. Ang bawat matamis na salita at yakap ni Marco noon ay tila mga laso na dahan-dahang ipinakain sa kanya. Ang lahat ng ito ay sapat na para kasuhan siya ng fraud at falsification, sabi ni Liam. Pero may isang problema. Halos lahat ng mga audit reports na magpapatunay nito sa loob ng kumpanya ay binura o binago na. Kailangan natin ng taong nakakaalam kung nasaan ang mga orihinal na file. Nagpatuloy sila sa paghahalughog, sa kahon, hanggang sa matagpuan ni Elara ang isang listahan ng mga empleyado na may mga markang pula. Sa pinakaibabang bahagi, may isang pangalang paulit-ulit na sinalungguhitan ng kanyang ama. Arturo Sanchez, Chief Accountant. Sa tabi ng pangalan ay may nakasulat na maikling tala. Si Arturo lang ang nakakaalam ng katotohanan. Pero natatakot siya. Naaalala ko siya, bulong ni Elara. Si Tito Arturo. Siya ang pinakatapat na tao sa kumpanya. Pero bigla siyang nawala nung mamatay si Papa. Ang sabi ni Marco sa akin, nag-resign daw siya para mag-migrate sa probinsya dahil sa sama ng loob. Hindi siya nag-migrate, Elara. Seryosong sabi ni Liam habang binabasa ang isang maliit na resibo sa loob ng kahon. Dito sa tala ng Papa mo, may huling address siya sa isang liblib na baryo sa Bulacan. At base sa petsa rito, tinanggal siya ni Marco isang araw matapos ang libing ng tatay mo. Isang biglang kalabog sa labas ng pinto ang nagpatahimik sa kanilang lahat. Narinig ang mahinang tunog ng mga yabag ng paa sa labas, tila may umiikot sa bahay ni Aling Nena. Pinatay ni Liam ang flashlight at agad na hinila si Elara sa isang madilim na sulok. Sa gitna ng katahimikan, isang boses ang narinig mula sa labas, isang boses na nagpataas ng balahibo ni Elara. Sigurado ka bang dito sila pumasok? Ang katahimikan sa loob ng bahay ni Aling Nena ay tila isang tali
na unti-unting humihigpit sa leeg ni Elara. Sa labas, ang mga yabag ng paa sa tuyong damo ay nagbibigay ng babala na ang panganib ay ilang pulgada na lamang ang layo. Ang boses na narinig niya ay isa sa mga tauhan ni Marco, si Ben, ang lalaking madalas utusan sa mga madidilim na gawain ng kumpanya. "Huwag kang gagawa ng ingay," bulong ni Liam sa tainga ni Elara. Naramdaman ni Elara ang init ng hininga nito at ang higpit ng pagkakahawak sa kanyang kamay, isang haplos na nagbigay sa kanya ng lakas sa gitna ng panginginig. Sa isang mabilis na pag-iisip, kinuha ni Aling Nena ang isang lumang walis at marahas na binuksan ang pintong nasa likuran. "Sino ba kayong mga istorbo sa gabi? Gabi na at nambubulahaw pa kayo ng matandang natutulog." Ang boses ng matanda ay sadyang ginawang matining at galit. Isang mahusay na pag-arte para iligaw ang mga nasa labas. Habang nakatuon ang atensyon ng mga lalaki sa harap, maingat na inakay ni Liam si Elara palabas sa maliit na bintana sa kusina na patungo sa isang madilim na eskinita. Bawat gasgas ng kanilang damit sa dingding ay tila isang malakas na tunog sa pandinig ni Elara, ngunit nagpatuloy sila hanggang sa marating ang sasakyan. Mabilis na pinaandar ni Liam ang makina at iniwan ang lugar. Ang mga ilaw ng kalsada ay mabilis na lumalabos sa likuran. "Kailangan nating hanapin si Arturo Sanchez bago pa nila tayo maunahan," wika ni Liam habang mahigpit ang hawak sa manibela. "Kung alam na nilang bumalik ka kina Aling Nena, siguradong hinalughog na rin nila ang mga lumang file ng tatay mo." Lumipas ang ilang oras ng paglalakbay patungo sa isang liblib na baryo sa Bulacan. Ang kalsada ay unti-unting naging maputik at madilim, pinalilibutan ng matatayog na puno ng kawayan na tila bumubulong sa hangin. Ang puso ni Elara ay hindi tumitigil sa pagkabog hanggang sa tumigil sila sa harap ng isang maliit na dampa sa tabi ng ilog. Isang matandang lalaki ang nakaupo sa tapat ng isang maliit na siga. Ang mukha ay puno ng mga kulubot ng panahon at takot. Nang makita sila, agad na tumayo ang matanda at akmang papasok sa loob ng bahay. "Tito Arturo!" sigaw ni Elara. Hinubad niya ang kanyang scarf upang ipakita ang kanyang mukha. Si Elara po ito, ang anak ni Don Eduardo. Natigilan ang matanda. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang panga ay nanginig. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mga kamay na magaspang ay tila gustong hawakan ang mukha ni Elara ngunit nag-aalangan. "Elara, Diyos ko, buhay ka." Ang balita ni Marco ay tuluyan ka nang nawala sa katinoan pagkatapos mamatay ng tatay mo. "Isang kasinungalingan ang lahat, tito," wika ni Elara. Ang mga luha ay muling pumatak sa kanyang pisngi. "Ginamit ni Marco ang lahat para sirain ako at alam kong ikaw lang ang makakatulong sa akin na patunayan ang ginawa niya sa amin ni Papa." Yumuko si Arturo, ang kanyang mga bahikat ay bumagsak sa bigat ng konsensya. "Matagal ko itong hinintay, Elara, pero natatakot ako. Noong tinanggal ako ni Marco, pinagbantaan niya ang buhay ng pamilya ko. Pinapirma niya ako ng mga dokumento na magsasangkot din sa akin kung magsasalita ako." "Tutulungan ka namin, Arturo," singit ni Liam. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad. "Ako ang abogado ni Elara. Titiyakin ko ang proteksyon mo, pero kailangan namin ang mga orihinal na tala." Huminga ng malalim si Arturo at tumingin sa malayo, sa agos ng ilog na tila sumasalamin sa kanyang naguguluhang isipan. Pagkatapos ay tumingin siya kay Elara nang may pagsisisi. "May isang itim na ledger, Elara, isang black book. Doon ko itinala ang lahat ng totoong transaksyon na hindi dumaan sa audit ng kumpanya, pero hindi ko ito dala nung umalis ako." "Nasaan ito?" tanong ni Elara. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. "Naitago ko ito sa loob ng lumang warehouse sa ilalim ng sahig ng opisina ng tatay mo," bulong ni Arturo. "Isang lugar na tanging kaming dalawa lang ang nakakaalam. Isang lihim na taguan na hindi pa nagagalaw
ng kahit sino sa loob ng maraming taon. Isang malamig na hangin ang umihip, pinapatay ang apoy sa siga sa harap nila. Ang katahimikan ay muling bumalot sa kanila, ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito katahimikan ng takot, kundi ng isang madilim na katotohanan. Pero mag-ingat kayo, dagdag ni Arturo, ang kanyang boses ay tila isang babala mula sa hukay. Hindi lang pera ang nakataya rito. Ang black book na yon, doon nakasulat kung paano dahan-dahang nilason ni Marco ang isipan ng tatay mo bago ang kanyang huling hininga. Nanlaki ang mga mata ni Elara. Ang katotohanan ay mas malala pa sa kanyang inaasahan. Hindi lang pala ari-arian ang kinuha ni Marco, kundi ang mismong buhay ng taong nagtiwala sa kanya. Walang puwang ang isang pulubi sa buhay ng anak ko. Isang tawag ko lang sa DSWD. Elara, kukunin nila sa iyo si Aurora dahil wala kang kakayahang pakainin siya, lalo na ang bigyan siya ng disenteng kinabukasan. Ang boses ni Marco sa kabilang linya ng telepono ay tila isang malamig na haplos ng kamatayan. Kagagaling lang ni na Elara at Liam mula sa Bulacan at ang pagod sa kanyang katawan ay hindi pa humuhupa nang dumating ang tawag na ito. Hawak-hawak ni Elara ang isang maliit na bote ng gatas, ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanya sa realidad, habang ang mundo ay muling gumigewang sa kanyang paningin. Nasa maliit na kusina siya ng apartment, ang amoy ng pinakuluang tubig at ang mahinang hilik ni Aurora sa kabilang silid ay nagbibigay sana ng kapayapaan. Ngunit ang mga salita ni Marco ay tila mga lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang sistema. Ang kanyang lalamunan ay nanikip. Ang bawat lunok ay tila may kasamang tinik na bumabara. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang mangatog. Dahilan upang halos mabitawan niya ang bote. Bakit, Marco? Bulong ni Elara. Ang boses niya ay galing sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Sabi mo sa ospital, ganang ang anak natin. Sabi mo, pagkakamali siya. Ngayon, gagamitin mo siya para saktan ako? Isang mapait na tawa ang sumagot sa kanya. Hindi ko siya kailangan, Elara, pero kailangan kong siguraduhin na wala kang kahit anong alas laban sa akin. If you continue this nonsense with Liam, sisiguraduhin kong sa kulungan ang bagsak mo at sa ampunan ang bagsak ng batang yan. Choose wisely, my dear ex-wife, your pride or your daughter. Naputol ang linya. Ang katahimikan na sumunod ay mas masakit pa kaysa sa anumang sigaw. Napasandal si Elara sa lababo. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumataas at bumababa. Ang hangin sa loob ng maliit na apartment ay tila naging malapot at mahirap hingahin. Naramdaman niya ang init ng mga luha sa kanyang mga mata, ngunit pinilit niya itong huwag lumabas. Eksaktong pagpasok ni Liam na may dalang mga legal na dokumento, nakita niya ang kalagayan ni Elara. Agad siyang lumapit. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Anong nangyari? Tumawag ba siya? Tanong ni Liam. Ang kanyang boses ay malumanay, ngunit may talim ng galit para kay Marco. Gagamitin niya si Aurora, Liam. Wika ni Elara. Tumingin siya sa lalaking naging tanging sandigan niya sa gitna ng unos. Sabi niya, kukunin niya ang anak ko dahil wala akong pera, dahil wala akong kakayahan. He's gaslighting me again, making me feel na wala akong kwentang ina. Kinuha ni Liam ang mga kamay ni Elara. Ang init ng palad nito ay tila isang angkla sa gitna ng dagat. Elara, look at me. It's a scare tactic. Alam niyang malapit na tayo sa katotohanan. He's desperate. Hindi niya basta-basta makukuha ang bata ng walang matibay na dahilan. At narito ako. Hinding-hindi ko hahayaang mangyari yon. Ngunit bago pa man makasagot si Elara, isang marahas na katok ang muling narinig sa pinto. Sa pagkakataong ito, hindi ito si Dolores. Isang lalaking nakauniporme ng opisina ng korte ang nakatayo doon. Inabot nito ang isang asul na sobre kay Elara. Summons po mula sa korte, ma'am. Petition for habeas corpus and temporary custody filed by Mr. Marco Valeriano.
Maikling sabi ng lalaki bago mabilis na umalis. Binuksan ni Elara ang sobre nang nanginginig ang mga daliri. Ang mga legal na salita sa loob, unfit mother, financial instability, emotional instability, ay tila mga latigo na humahampas sa kanyang dangal. Binabasa niya ang mga kasinungalingang nakasulat doon. Mga paratang na siya ay may sakit sa isip at hindi kayang alagaan ang sariling anak. Isang malakas na tunog ng pagpunit ng papel ang narinig sa loob ng silid. Pinunit ni Elara ang summons sa gitna. Ang kanyang mga mata na kanina ay puno ng takot. Ngayon ay naglalayab sa isang uri ng puot na hindi na kayang pigilin. Masyado mo akong minaliit, Marco. Bulong niya, ang kanyang boses ay tila isang panunumpa. Akala mo ba ay susuko ako dahil lang sa isang pirasong papel? Kung kailangang dumanak ang luha ko para lang protektahan ang anak ko, gagawin ko. Pero sisiguraduhin kong ikaw ang huling iiyak sa ating dalawa. Lumingon siya kay Liam. Ang kanyang mukha ay matigas na tila bato. Liam, kailan tayo pupunta sa lumang warehouse? Hindi na ako makapaghintay. Gusto ko nang makita ang katapusan ng taong ito. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang katapangan, ang munting tinig ni Aurora na nagsisimulang umiyak sa kabilang silid ay nagpaalala sa kanya ng tunay na stakes ng laban na ito. Isang pagkakamali lang at maaaring mawala sa kanya ang lahat. Habang tinitignan ni Liam ang pinunit na dokumento sa sahig, isang madilim na alalahanin ang gumuhit sa kanyang noo. May isang bagay sa summons na yon na hindi napansin ni Elara. Isang pangalan ng huwes na kilalang malapit sa pamilya ni Marco. Ang laban ay hindi lang magiging madugo. Ito ay luto na bago pa man magsimula. Walang ina ang dapat matulog nang may takot na baka paggising niya ay wala na sa tabi niya ang kanyang anak. Hinding-hindi ko hahayaang mangyari yon, Elara. Pangako. Ang boses ni Liam ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa nanginginig na katawan ni Elara. Nasa maliit na balkonahe sila ng apartment, kung saan ang malamig na hangin ng gabi ay humahalimuyak ng amoy ng ulan at sampagwita mula sa kabilang bakod. Pagkatapos ng gulo na idinulot ng mga tauhan ni Marco at ng summons na yon, ang katahimikan ay tila isang estranghero na dahan-dahang nagbabalik sa kanilang piling. Dahan-dahang kinuha ni Liam ang mga pinunit na papel mula sa mesa. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumapos sa kamay ni Elara. Isang hawak na hindi nagmamadali. Isang hawak na puno ng respeto. Huwag kang magpadala sa takot, Elara. Ang summons na ito ay punong-puno ng butas. Pinag-aralan ko na ang batas. Walang huwes na matino ang magbibigay ng kustodya sa isang ama na napatunayang may relasyon sa iba habang ang asawa ay nasa ospital pa. He's just playing with your head. Huminga ng malalim si Elara. Ang kanyang dibdib ay hindi na ganoon kasikip. Tumingin siya sa loob ng silid kung saan si Aurora ay mahimbing na natutulog. Ang munting bata ay walang malay sa bagyong nagaganap sa labas ng kanyang duyan. Minsan natatakot ako na baka tama siya, Liam. Bulong ni Elara. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalinlangan. Wala akong trabaho. Nakatira ako sa apartment mo. Paano kung isipin ng batas na wala nga akong kakayahan? Baka ang pagmamahal ko ay hindi sapat para protektahan siya mula sa yaman ni Marco. Hindi sumagot si Liam sa pamamagitan ng salita. Sa halip tumayo siya at pumasok sa loob. Nakita ni Elara kung paano maingat na nilapitan ni Liam ang duyan ni Aurora. Ang lalaking kilala sa pagiging matapang at matalino sa loob ng korte ay tila naging isang bata sa harap ng sanggol. Marahang inayos ni Liam ang kulambo at bahagyang hinaplos ang munting kamay ni Aurora. Ang kaibahan ng malaking kamay ni Liam sa maliit na daliri ng bata ay isang larawang hinding-hindi makakalimutan ni Elara. Ito ang kilig na hindi kailangan ng mga salitang mabulaklak. Ito ang uri ng init na nagmumula sa katotohanang may isang taong handang tumayo sa tabi mo, hindi dahil kailangan niya ang yaman mo, kundi dahil naniniwala siya sa halaga mo.
Ipagluluto kita ng hapunan. Wika ni Liam nang mapansing nakatingin si Elara. You need to eat. Para may lakas ka para kay Aurora at para sa laban natin bukas. Habang naghahanda si Liam sa maliit na kusina, pinanood siya ni Elara. Ang tunog ng kutsilyo sa sahig na kahoy, ang amoy ng bawang na ginigisa, at ang payapang kilos ni Liam ay nagbigay kay Elara ng isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Ang pakiramdam ng pagiging ligtas. Noong kasama pa niya si Marco, ang bawat galaw niya ay tila tinitimbang. Bawat salita ay kailangang maingat. Pero kay Liam, maaari siyang maging siya, marupok, pagod at totoo. Naupo sila sa maliit na mesa. Isang simpleng pagkain, ngunit para kay Elara, ito ang pinakamasarap na salo-salo sa buong buhay niya. Sa gitna ng pagkain, biglang inabot ni Liam ang isang hibla ng buhok na humaharang sa mata ni Elara at maingat itong inilagay sa likod ng kanyang tainga. Ang sandaling iyon ay tila tumigil ang mundo. Ang init ng mga daliri ni Liam ay nag-iwan ng isang kuryente na gumapang sa buong katawan ni Elara. Elara! Mahinang tawag ni Liam. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng malalim sa mga mata ng babae. Hindi ka nag-iisa. Hinding-hindi ka na mag-iisa. Hindi lang ito dahil sa utang na loob sa papa mo. Ginagawa ko ito dahil karapat dapat kang mahalin ng tama. Ang puso ni Elara ay bumilis ang tibok. Isang pakiramdam ng takot at pananabik ang nag-aagawan sa kanyang dibdib. Maaari ba siyang muling magtiwala? Pagkatapos ng lahat ng panlilinlang ni Marco, may puwang pa ba sa kanyang puso para sa isang bagong simula? Nang gabing iyon, habang nakahiga sa tabi ni Aurora, tinitigan ni Elara ang kisame. Ang anino ng mga puno sa labas ay sumasayaw sa dingding, na tila mga anino ng kanyang nakaraan na unti-unti nang naglalaho. Isang tanong ang nanatili sa kanyang isipan. Isang tanong na nagbigay sa kanya ng hindi mapakaling pakiramdam. Utang na loob lang ba ang nararamdaman ni Liam? O may higit pa rito? At ako, handa na ba akong harapin ang katotohanang baka nahuhulog na rin ako sa kanya? Ngunit ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag ng isang kakaibang tunog mula sa ibaba ng apartment. Ang tunog ng isang sasakyang huminto at ang mahinang pag-uusap ng mga lalaki sa ilalim ng dilim. Ang panganib ay hindi pa tapos. Ang haplos ng gabi ay tila may dalang mga bulong mula sa nakaraan. Nakatitig si Elara sa isang lumang litrato ng kanyang ama na itinatago niya sa loob ng kanyang pitaka. Sa larawan, nakangiti ang kanyang ama habang karga siya noong bata pa siya. Sa harap ko lumang gusali ng kumpanya. Doon sa opisina kung saan ang bawat sulok ay amoy ng kape, balumang libro. Ang lugar na ngayon ay tinitirhan na ng mga anino ng kataksilan. May iniisip ka ba, Elara? Dahan-dahang tanong ni Liam. Nakatayo ito sa may pintuan ng kusina, pinapanood ang lalim ng iniisip ng babae. Naalala ko ang huling gabi, bago ang operasyon ni Papa. Simula ni Elara, ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid. Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit. Sabi niya, Elara, ang mga numero ng kaarawan mo ay hindi lang petsa ng iyong pagsilang. Sila ang susi sa lahat ng pinaghirapan ko. Noong panahong yon, akala ko ay dala lang ng gamot ang kanyang pagdedeliryo. Pero ngayon, naiintindihan ko na. Lumapit si Liam. Ang kanyang muka ay nagpakita ng matinding interes. Anong ibig mong sabihin? May isang lihim na vault sa loob ng opisina ni Papa. Nakatago ito sa likod ng malaking painting ng aming pamilya. Paliwanag ni Elara. Ang kanyang mga mata ay nagningning sa pag-asa. Hindi iyon alam ni Marco. Kahit ang mga maintenance worker ay hindi alam ang tungkol doon. Ang code ay ang kombinasyon ng petsa ng kaarawan ko at ang petsa ng anibersaryo ng kasal ni na Papa at Mama. Doon itinatago ni Papa ang mga pinakaimportanteng dokumento, ang mga orihinal na titulo, ang mga tunay na kontrata, at marahil, ang ebidensyang kailangan natin para pabagsakin si Marco.
Huminga ng malalim si Liam. Isang malaking hakbang ito, ngunit puno ng panganib. Ang problema, Lara, ang opisina ng papa mo ay ginagamit na ngayon ni Katrina. At ayon sa balita, pinalitan na ni Marco ang buong security system ng gusali. Hindi tayo basta-basta makakapasok doon nang hindi napapansin. Napakuyom ang mga palad ni Elara nang marinig ang pangalan ni Katrina. Ang maisip na ang babaeng sumira sa kanyang pamilya ay nakaupo sa silya ng kanyang ama, humahawak sa mga gamit nito at nagpapasasa sa yaman na hindi naman sa kanya, ay nagdulot ng isang matinding hapdi sa kanyang dibdib. Kailangang mabawi natin ang mga dokumentong yun, Liam, wika ni Elara. Ang kanyang determinasyon ay tila isang bakal na pinatigas ng apoy. Kahit anong mangyari, iyon na lang ang tanging paraan para maibalik ang dangal ng pangalan ni Papa. Naglakad si Liam ng pabalik-balik sa loob ng maliit na sala. Ang kanyang isipan ay mabilis na nagtatrabaho, bumubuo ng isang plano. Kailangan natin ng tiyempo. Sa darating na Biyernes, gaganapin ang anibersaryo ng kumpanya. Magkakaroon ng malaking handaan sa isang hotel at siguradong nandoon silang lahat. Iyon ang pagkakataon nating makapasok sa gusali habang kakaunti ang tao. Sasama ako, mabilis na sabi ni Elara. Masyadong mapanganib, Elara. Pagtutol ni Liam. Hayaan mo na, ang mga tao ko ang gumawa nito. Hindi, umiling si Elara nang may paninindigan. Ako lang ang nakakaalam ng code. At ako lang ang may karapatang humawak sa mga huling habilin ni Papa. Hindi ako pwedeng magtago na lang dito habang ang iba ang lumalaban para sa akin. Tinitigan ni Liam si Elara ng matagal. Nakita niya ang apoy sa mga mata nito. Isang apoy na hindi na kayang patayin ng kahit anong pananakot. Lumapit siya at marahang hinawakan ang magkabilang balikat ni Elara. Ang haplos niya ay puno ng pangako at proteksyon. Sige, sasama ka. Pero kailangang sumunod ka sa bawat utos ko. Hindi tayo pwedeng magkamali dahil sa oras na mahuli tayo, wala na tayong takas. Isang matamis ngunit malungkot na ngiti ang sumilay sa labi ni Elara. Salamat, Liam. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Hinding-hindi ko gagawin yon, bulong ni Liam. Ang kanyang boses ay tila isang panata. Habang naghahanda sila para sa darating na operasyon, isang madilim na ulap ang tila bumabalot sa gusali ng kumpanya. Sa loob ng opisina, nakaupo si Katrina, hawak ang isang baso ng alak habang tinitignan ang painting ng pamilya ni Elara. May isang kakaibang ngiti sa kanyang mga labi, isang ngiti ng isang taong tila may alam na hindi dapat malaman ng iba. Akala mo ba ay ganoon lang kadali ang lahat, Elara? Bulong ni Katrina sa hangin, habang ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang mukha na puno ng lihim na pagnanasa. Samantala, sa labas ng gusali, isang itim na sasakyan ang nakaparada. Ang taong nasa loob ay kanina pa nakatitig sa bintana ng opisina. Hawak ang isang litrato ni Elara at Liam na magkasama. Isang marahas na pagpunit sa litrato ang narinig sa loob ng sasakyan. Ang digmaan ay hindi lang sa loob ng opisina. Ito ay dahan-dahang lumalapit sa mismong pintuan ng kanilang pinagtataguan. Paanong makakapasok sina Elara sa isang lugar na tila isang bitag na naghihintay na sumara? Huwag kang bibitiw, Elara. Narito lang ako sa likuran mo. Huminga ka ng malalim. Ang bulong ni Liam ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat ng kaba sa dibdib ni Elara. Nakatayo sila sa madilim na pasilyo ng service entrance ng gusali. Suot ni Elara ang uniforme ng isang maintenance staff, isang disguise na tila nagpapakitid sa kanyang paghinga. Ang amoy ng floor wax at matapang na disinfectant sa paligid ay nagpabalik ng mga alaala ng mga gabing naghihintay siya sa kanyang ama na matapos sa trabaho. Ngunit ngayon, siya ay isang estranghero sa sarili niyang kaharian. Sa labas, dinig ang mahinang dagundong ng musika
mula sa hotel sa kabilang kalsada kung saan idinaraos ang anibersaryo ng kumpanya. Iyon ang kanilang hudyat. Halos lahat ng security guards ay nakatuon ang atensyon sa pagbabantay sa mga VIP. Iniwan ang likurang bahagi ng gusali na umaasa lamang sa mga surveillance cameras na kanina pa naayos ng kontak ni Liam. Dahan-dahan silang naglakad patungo sa elevator. Ang bawat tunog ng kanilang mga hakbang sa semento ay tila isang malakas na babala sa pandinig ni Elara. Nang bumukas ang pinto ng elevator, ang mahinang ugong ng makina nito ay nagpatayo ng balahibo niya. Pindot sa ikasampung palapag. Ang bawat segundong pag-akyat ay tila isang oras ng paghihirap. Pagdating sa floor ng executive offices, sinalubong sila ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga pasilyo ay madilim. Tanging ang mga emergency lights lamang ang nagbibigay ng maputlang liwanag. Narating nila ang pinto ng opisina ng kanyang ama. Sa pintuan, nakasulat pa rin ang titulong President and CEO, ngunit ang pangalan sa ibaba ay pinalitan na ng isang makinang na plaka, Marco Valeriano. Isang matinding pait ang gumuhit sa lalamunan ni Elara. Kinuha ni Liam ang isang master key card at sa isang mahinang tunog ng pag-unlock ng mekanismo, bumukas ang pinto. Pumasok sila. Ang loob ng opisina ay amoy ng mamahaling pabango ni Katrina at alak, malayo sa amoy ng lumang papel at kape na nakasanayan ni Elara. Ngunit nandoon pa rin ang malaking painting ng kanilang pamilya. Nakasabit ng may kapangyarihan sa likod ng malaking mesa. Ang mga mata ng kanyang ama sa painting ay tila nakatingin ng diretso sa kanya, nagbibigay ng basbas at babala. Dali Elara, wala tayong gaanong oras. Paalala ni Liam habang binabantayan ang pinto. Lumapit si Elara sa painting. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang hawakan niya ang gilid ng frame. Inusog niya ito ng bahagya hanggang sa lumitaw ang isang maliit na digital keypad. Ang pawis sa kanyang noo ay dahan-dahang gumulong pababa. Itinaas niya ang kanyang kamay. Ang petsa ng kaarawan ko. Ang anibersaryo ni na Papa at Mama. Isang serye ng mga numero ang itinuon niya sa keypad. Sa huling pindot, isang mahinang tunog ng pagpihit ng mga bakal sa loob ng dingding ang narinig. Isang mekanikal na pag-amin ng katotohanan. Dahan-dahang bumukas ang vault. Sa loob, nakita ni Elara ang ilang mga brown envelopes at isang maliit na itim na folder. Kinuha niya ang mga ito ng may pag-iingat na tila ba hawak niya ang mismong kaluluwa ng kanyang ama. Ngunit nang akmang isasara na niya ang vault, may isang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Isang maliit na recorder na may nakasulat na pangalan niya. Nakuha mo na ba? Tanong ni Liam. Ang boses niya ay naging mas mabilis at may halong kaba. Oo, nakuha ko na. Sagot ni Elara. Isinilid niya ang mga dokumento sa loob ng kanyang damit. Ngunit bago pa sila makahakbang patungo sa pinto, ang katahimikan ng gusali ay biglang nabasag. Ang tunog ng elevator na bumubukas sa dulo ng pasilyo ay umaling-aungaw. Pagkatapos ay ang tunog ng mabibigat na hakbang ng sapatos. Isang ritmo na kilalang-kilala ni Elara. Ang bawat tapak ay tila isang hatol ng kamatayan. May nakalimutan ako sa taas, babe. Sandali lang. Ang boses ni Marco ay narinig mula sa labas. Hinaluan ng mahinang tawa ni Katrina. Nanlaki ang mga mata ni Elara. Ang pintuan ng opisina ay hindi nila na-lock mula sa loob. Walang ibang mapagtataguan kundi ang maliit na cabinet sa gilid o ang madilim na sulok sa likod ng malaking kurtina. Dito, bilis! Hila ni Liam kay Elara patungo sa likod ng makapal na kurtinang pelus. Ramdam ni Elara ang mabilis na pagtibok ng puso ni Liam sa likod niya habang magkadikit ang kanilang mga katawan sa masikip na espasyo. Ang kanyang sariling hininga ay pilit niyang pinipigil. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga dokumentong nakatago sa kanyang dibdib. Bumukas ang pinto ng opisina. Ang liwanag mula sa pasilyo ay gumuhit sa sahig ng silid.
pumasok ang dalawang anino. "Sigurado ka bang dito mo naiwan ang singsing mo?" tanong ni Marco. Ang boses niya ay malapit na malapit. Tila ilang hakbang lang ang layo mula sa pinagtataguan ni na Elara. "Alam mo naman ako, Marco. Masyadong excited para sa party. Kaya kung saan-saan ko na ilalapag ang mga gamit ko." Sagot ni Katrina nang may halong lambing na nakakasuka. Narinig ni Elara ang kaluskos ng mga gamit sa ibabaw ng mesa. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihirap. Pagkatapos, ang tunog ng mga hakbang ay lumapit sa direksyon ng kurtina. Isang kamay ang dahan-dahang humawak sa gilid ng tela. Napapikit si Elara. Inihahanda ang sarili sa pinakamasamang mangyayari. Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay nanalangin na sana ay hindi sila makita. Ang amoy ng pabango ni Katrina ay tila sumasakal na sa kanya. Ngunit sa kalagitnaan ng tensyon, ang radyo ng security guard sa labas ay biglang tumunog ng malakas na sinundan ng isang sigaw ng pagkakagulo mula sa baba. "Sir! Ma'am! May sunog po sa basement. Kailangan niyo na pong lumikas." Natigilan ang kamay ni Katrina sa kurtina. "Ano? Sunog? Tara na." Hila ni Marco kay Katrina. Narinig ang mabilis na paglayo ng kanilang mga hakbang at ang marahas na pagsara ng pinto. Naiwan sina Elara at Liam sa dilim, hinihingal at nanginginig. Ngunit ang ginhawa ay panandalian lamang. Dahil nang tignan ni Liam ang ilalim ng pinto, nakita niya ang isang makapal at itim na usok na dahan-dahang gumagapang papasok sa ilalim ng kahoy. Hindi lang ito isang distraction. Ang gusali ay tunay na nasusunog at sila ay nakakulong sa ika-10 palapag. Ang bawat hininga ay tila paglunok ng nagbabagang abo. Sa loob ng makapal at itim na usok na dahan-dahang lumalamon sa opisina, ang liwanag ng buwan ay napalitan ng isang mapanganib na kulay kahel na nagmumula sa labas ng pinto. Ang init ay hindi na lamang nararamdaman sa balat. Tila ba sinusunog nito ang bawat hibla ng pag-asa sa loob ng dibdib ni Elara. "Elara, takpan mo ang ilong mo. Huwag kang lalayo sa akin." Ang boses ni Liam ay garigalgal. Pilit na nilalabanan ng ubo na dulot ng usok. Hinubad niya ang kanyang suot na jacket at ibinalot ito sa ulo ni Elara. Isang proteksyon na higit pa sa pisikal na tela. Ito ay isang pag-aalaga na handang ibuwis ang sariling buhay. Nanginig ang mga kamay ni Elara habang yakap-yakap niya ang itim na folder sa kanyang dibdib. Sa gitna ng panganib, hindi ang sariling kaligtasan ang iniisip niya, kundi ang munting mukha ni Aurora na naghihintay sa kanya. "Liam, ang pinto, hindi na tayo makakalabas sa pasilyo." Tumingin si Liam sa paligid. Ang apoy ay mabilis na kumakalat sa carpeted na sahig sa labas. Walang ibang paraan kundi ang fire exit sa dulo ng kabilang silid, ngunit kailangan nilang dumaan sa bintana ng executive balcony. Sa isang marahas na pagkilos, kinuha ni Liam ang isang mabigat na silya at ibinalasik ito sa salamin ng bintana. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay tila isang hudyat ng kalayaan sa gitna ng impyerno. Lumabas sila sa makitid na fire escape. Ang hangin sa labas ay malamig ngunit amoy sunog pa rin. Habang bumababa sila sa metal na hagdanan, naramdaman ni Elara ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Sa bawat hakbang pababa, tila ba iniiwan niya ang lahat ng sakit ng nakaraan sa loob ng nasusunog na gusaling iyon. Nang marating nila ang lupa, malayo sa mga nagkakagulong bumbero at usisero, mabilis silang nagtago sa dilim ng kalsada hanggang sa makarating sa sasakyan ni Liam. Ligtas sila. Ngunit ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay puno ng tensyon. Hinihingal si Elara. Ang kanyang mukha ay puno ng uling, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning habang tinitignan ang itim na folder. "Liam, nakuha natin." Bulong niya, ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong takot at tagumpay. Hindi sumagot si Liam. Sa halip, hinawakan niya ang magkabilang pisngi ni Elara. Ang kanyang mga ibudaliri
ay marahang pinunasan ng uling sa noo ng babae. Sa sandaling iyon, ang takot sa kamatayan ay napalitan ng isang matinding emosyon na matagal na nilang pilit na ibinabaon. Ang init ng palad ni Liam ay tila isang pangako na kahit anong mangyari, hinding-hindi na muling mag-iisa si Elra. Akala ko mawawala ka na sa akin, bulong ni Liam. Ang kanyang mga mata ay basa, isang bihirang pagkakataon na ipakita ang kanyang kahinaan. Hindi na nakapagsalita si Elra. Isinandal niya ang kanyang ulo sa balikat ni Liam, ninanamnam ang bawat tibok ng puso ng lalaking naging tanging liwanag niya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Ang kilig na ito ay hindi bunga ng isang masayang okasyon, kundi ng katotohanang sa harap ng kamatayan, ang tanging hinanap nila ay ang isa't isa. Nang kumalma na ang lahat, dinala sila ni Liam sa isang ligtas na bahay sa labas ng probinsya, isang lugar na tanging siya lang ang nakakaalam. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang lampara, binuksan nila ang itim na folder. Ito na ang libro ng katotohanan. Sa loob ng ledger, nakita nila ang mga sulat kamay ng ama ni Elra na unti-unting pumapangit, isang palatandaan ng lumalalang sakit nito. Ngunit ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Nakatala doon ang bawat sentimong inilipat ni Marco sa mga account ni Katrina sa ibang bansa. May mga petsa kung kailan sadyang hindi binibigyan ng gamot ang kanyang ama para lamang mapilitan itong lumagda sa mga dokumento. Diyos ko, pinatay nila si Papa. Ang boses ni Elra ay tila isang hagulgol na walang tunog. Hindi lang nila ninakaw ang pera. Kinuha nila ang bawat pagkakataon na mabuhay pa siya ng matagal. Binuksan naman ni Liam ang recorder na nakuha ni Elra sa vault. Ang tunog ng static ay pumuno sa silid hanggang sa lumitaw ang isang malinaw na pag-uusap. Masyadong matagal mamatay ang matandang yan, Marco. Hindi na ako makapaghintay na maging Mrs. Valeriano. Ang boses ni Katrina ay parang isang ahas na sumisitsit. Huwag kang mainip, babe. Konting tiis na lang. Ang gamot na binibigay ko sa kanya, sisiguraduhin nating hindi na siya aabot sa susunod na buwan. At kapag wala na siya, si Elra naman ang isusunod ko. Madaling sirain ang isang babaeng masyadong nagmamahal, sagot ng boses ni Marco. Puno ng kayabangan at kawalang hiyaan. Napakuyom ang mga palad ni Elra hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ang bawat salitang narinig niya ay tila isang latigo na humahampas sa kanyang kaluluwa. Ang taong minahal niya, ang taong pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ng kanyang anak, ay ang mismong halimaw na pumatay sa kanyang ama. Tumingin si Liam kay Elra. Ang kanyang mukha ay matigas na tila bakal, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon para sa hustisya. Handa na tayo, Elra, wika ni Liam. Ang kanyang boses ay tila isang hatol ng kamatayan para sa mga kaaway. Oras na para bawiin ang lahat. Hindi na lang ito tungkol sa pera o sa kumpanya. Ito ay tungkol sa buhay na kinuha nila. Ngunit sa gitna ng kanilang paghahanda, isang malakas na katok sa pinto ang nagpatahimik sa kanila. Hindi ito ang katok ng isang kaibigan. Ito ay isang marahas na paghampas na tila gustong gibain ng kahoy. Elra, alam kong nariyak ka. Ilabas mo ang mga dokumento kung ayaw mong mamatay ang anak mo. Ang boses ni Marco ay umalingaw-ngaw mula sa labas. Kasunod ang tunog ng isang iyak ng sanggol na pamilyar kay Elra. Nanlamig ang buong pagkatao ni Elra. Paano sila nahanap ni Marco? At paano nito nakuha si Aurora mula sa pangangalaga ni Aling Nena? Ang tagumpay na hawak nila ay biglang naglaho, napalitan ng isang takot na mas matindi pa sa apoy na kanina lang ay tinakasan nila. Liam, ang anak ko, nasa kanya si Aurora. Bulong ni Elra, ang kanyang mga mata ay puno ng hilahil. Ang bawat pag-iyak ni Aurora mula sa labas ay tila mga punyal na isinaksak ng paulit-ulit sa dibdib ni Elra. Ang pinto ng safe house
ay naging tila isang manipis na harang na lamang sa pagitan ng buhay ng kanyang anak at ng halimaw na dati niyang tinawag na asawa. Ang kanyang instinto bilang isang ina ay sumisigaw na buksan ang pinto at ibigay ang lahat, ang black book, ang recorder, ang sarili niyang buhay. Makuha lamang niya si Aurora. Tumayo siya, nanginginig ang buong katawan, ngunit mabilis na hinawakan ni Liam ang kanyang braso. Ang hawak ni Liam ay hindi upang pigilan siya ng marahas, kundi upang pigilan siyang mahulog sa bitag. Elara, huwag! Tignan mo ako! Wika ni Liam. Ang boses ay mabilis ngunit seryoso. Ito ang gusto niyang mangyari. Kapag binuksan mo ang pinto at ibinigay ang mga dokumento, wala nang pipigil sa kanya na patayin tayo, kasama si Aurora. Pero ang anak ko, Liam, naririnig mo ba siya? Umiiyak siya. Ang boses ni Elara ay basag, puno ng desperasyon. Ang luha ay sunod-sunod na pumatak sa kanyang pisngi. I know, at ibabalik natin siya, pero kailangan nating mag-isip ng matalino. Hinila ni Liam si Elara palayo sa pinto. Nasa labas sila sa kalsada. Wala silang dalang backup dahil alam kong palihim niya itong ginagawa para hindi malaman ng pulisya. May isa pang labasan sa likod. Isang sunod na sigaw ni Marco ang umalingaw-ngaw. Elara, binibigyan kita ng 5 minuto. Kapag hindi mo iniabot ang mga nakuha niyo sa opisina, itatapon ko ang batang ito sa ilog. Napapikit si Elara. Ang larawan ng pagpapahirap na sinapit ng kanyang ama sa kamay ni Marco ay sariwa pa sa kanyang isipan. Alam niyang kayang gawin yon ni Marco. Ang lalaking ito ay walang kaluluwa. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, isang kakaibang lakas ang dahan-dahang namuo sa kanyang kalooban. Ito ang huling beses na gagamitin ni Marco ang kanyang pamilya laban sa kanya. Anong plano natin? Bulong ni Elara. Pinupunasan ang kanyang mga luha. Ang kanyang muka ay nagpakita ng isang malamig at matalim na determinasyon. Ibibigay mo sa kanya ang isang folder, pero hindi ang totoo. Nagmamadaling kumuha si Liam ng mga pekeng papeles mula sa kanyang bag at isinilid ito sa isang brown envelope na kahawig ng nakuha nila sa vault. Haharapin mo siya sa pinto. Pananatilihin mo siyang naguguluhan. Samantala, iikot ako sa likod para kunin si Aurora. Huwag kang magpapakita ng takot, Elara. Sa oras na maramdaman niya na mahina ka, tapos na ang laban. Tumango si Elara. Hinawakan niya ang pekeng envelope. Ang bawat segundo ng paghihintay ay tila 1 taon. Nang magbigay ng signal si Liam na nakalabas na ito sa likod, dahan-dahang lumapit si Elara sa pintuan. Huminga siya ng malalim. Pilit na itinatago ang takot sa likod ng isang mukhang tila gawa sa yelo. Marahas niyang binuksan ang pinto. Nakatayo si Marco sa gitna ng madilim na daan. Ang isang kamay ay nakahawak sa manibela ng sasakyan, habang ang isa ay nakataas. Hawak ang isang maliit na basket kung nasaan si Aurora. Ang mukha nito ay puno ng kayabangan na lalong nagpakulo ng dugo ni Elara. Sa tabi nito ay si Ben, ang tauhan nitong may hawak na bakal. Matalino ka rin pala kung minsan, Elara, ngisi ni Marco. Ibigay mo na yan at makukuha mo na ang pabigat na to. Ipakita mo muna sa akin na ligtas siya. Malamig na utos ni Elara. Ibinaba ni Marco ang basket sa hood ng sasakyan. Doon nakita ni Elara ang kanyang anak. Umiiyak ngunit ligtas. Ang nais lamang ni Elara ay tumakbo at yakapin ito. Ngunit alam niyang anumang maling galaw ay magiging katapusan nila. Ayan, buhay pa ang malaking pagkakamali mo. Ngayon, akin na ang folder. Utos ni Marco. Inilahad ang kanyang kamay. Dahan-dahang naglakad si Elara palapit. Ang bawat hakbang ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling. Tinitigan niya ang lalaking naging dahilan ng pagguho ng kanyang mundo. Ang galit sa kanyang mga mata ay hindi na maitago. Maling-mali ka, Marco, bulong ni Elara habang nasa harapan na nito. Ang malaking pagkakamali ko
ay ang mahalin, ang isang halimaw na tulad mo. Biglang iniabot ni Elara ang envelope. Ngunit sa halip na ilagay sa kamay ni Marco, sinadya niyang ihagis ito ng malakas patungo sa kabilang direksyon. Ang hangin ay humihip at inilipad ang mga pekeng papel sa hangin. "Kuhanin niyo yon, bilis!" sigaw ni Marco kay Ben. Ang atensyon ay pansamantalang nalihis. Sa sandaling iyon, mula sa dilim sa likuran ng sasakyan, isang anino ang mabilis na gumalaw. Si Liam. Sa isang iglap, hinablot niya ang basket na kinalalagyan ni Aurora. Ngunit nakita ito ni Marco. "Hayop ka!" sigaw ni Marco. Mabilis itong bumunot ng isang bagay mula sa kanyang baywang. Isang nakakasilaw na kislap ng bakal, isang baril. Itinutok ito ni Marco kay Liam. "Huwag!" sigaw ni Elara. Sa isang instinto na hindi nag-isip, tumakbo siya patungo kay Marco upang pigilan ang kamay nito. Isang malakas na putok ang malingaw-ngaw sa gabi, bumasag sa katahimikan at lumikha ng isang nakakabinging alingaw-ngaw. Tumigil ang lahat. Bumagsak ang isang katawan sa semento. Ang nakakabinging ugong ng pulbura ay nag-iwan ng isang nakakapasong katahimikan sa madilim na kalsada. Ang usok mula sa dulo ng baril ay dahan-dahang sumama sa malamig na hangin ng gabi. Tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Elara. Si Liam ang bumagsak. Ngunit hindi siya nakahandusay ng walang buhay. Nakaluhod siya sa magaspang na semento. Ang kanyang katawan ay nakabaluktot bilang isang matibay na panangga, mahigpit na nakayakap sa munting basket kung saan walang malay na umiiyak si Aurora. Nakita ni Elara ang madilim na likidong unti-unting kumakalat sa balikat ng suot na polo ni Liam. Sinalo ng lalaki ang bala na sana ay tatama sa direksyon ng bata nang subukang agawin ni Marco ang basket. Nabitawan ni Marco ang malamig na bakal. Ang kayabangan sa kanyang muka ay biglang napalitan ng matinding takot. Ang pagbaril sa isang kilalang abogado ay hindi kasama sa kanyang plano. Ito ay isang pagkakamaling magdadala sa kanya sa habambuhay na pagkakakulong. Bago pa man makasigaw si Elara, narinig nila ang mabilis na papalapit na mga wangwang ng mga sasakyan ng pulisya mula sa di kalayuan. Isang tawag na inihanda na ni Liam bago pa man sila lumabas. Sa matinding pagkataranta, tumakbo si Marco patungo sa kanyang sasakyan. Iniwan ng lahat, maging ang kanyang tauhang si Ben na nauna nang nagtago sa dilim. Paharurot siyang umalis, nag-iwan lamang ng makapal na usok ng gulong. Dali-daling lumuhod si Elara sa tabi ni Liam. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang inaalalayan ito. Ang mga luha niya ay bumuhos hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding pagpapasalamat at pagmamahal. "Liam." "Diyos ko, Liam! Bakit mo ginawa yon?" Humihikbing tanong ni Elara, habang pilit na tinatapakan ang sugat nito gamit ang kanyang scarf upang pigilan ang pagdurugo. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa namumutlang labi ni Liam. "Sabi ko sa'yo, hinding-hindi ko hahayaang may manakit sa inyo. Ligtas na si Aurora." 3 araw ang lumipas matapos ang gabing iyon. Ang sugat ni Liam sa balikat ay hindi malubha at maayos na naghihilom, ngunit ang sugat na iniwan ni Marco sa pamilya Valeriano ay handa na upang tuluyang hiwain at linisin. Ang malaking bulwagan ng isang marangyang hotel ay napupuno ng mga kilalang negosyante at board members. Ito ang araw ng anibersaryo ng kumpanyang itinayo ng ama ni Elara. Sa unahan, nakatayo si Dolores. Suot ang kanyang pinakamahal na alahas, masayang nakikipag-usap sa mga bisita. Si Katrina ay nasa tabi niya, nakangiting parang isang reyna na naghihintay sa kanyang korona. Wala si Marco, na ayon sa palusot ni Dolores ay may mahalagang emergency meeting sa labas ng bansa. Ngunit ang totoo ay nagtatago ito mula sa batas. Akalain niyo, kung hindi dahil sa husay ng anak kong si Marco, matagal nang bumagsak ang kumpanyang ito matapos mamatay ang matandang Eduardo. Malakas na pagmamayabang ni Dolores sa isang grupo ng mga investor.
Masyadong mahina ang anak nitong si Elara. Mabuti na lang at naisalba ng pamilya namin ang lahat. Ngunit ang kanyang pagtawa ay biglang naputol ng bumukas ang malalaking pintuan ng bulwagan. Ang lahat ng mata ay napalingon. Nakatayo doon si Elara. Wala na ang babaeng umiiyak, walang kapangyarihan, at nakasuot ng lumang damit. Suot niya ang isang eleganteng pulang kasuotan na sumisimbolo sa kanyang tapang at karapatan. Ang kanyang tindig ay tuwid. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng isang tahimik na awtoridad na minana niya mismo sa kanyang ama. Sa kanyang tabi ay si Liam. Ang braso ay nakasuporta sa isang itim na sling, ngunit ang mukha ay nagpapahayag ng walang katumbas na proteksyon. Sa likuran nila ay dalawang matataas na opisyal ng pulisya. Sino ang nagpapasok sa babaeng yan dito? Security! Ilabas niyo ang baliw na yan. Tili ni Dolores. Ang kanyang boses ay pumutok sa matinding kaba. Hindi natinag si Elara. Naglakad siya patungo sa gitna ng bulwagan. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila mga martilyong unti-unting sumisira sa ilusyon ni na Dolores at Katrina. Walang lalabas, malinaw at matapang na utos ni Elara sa buong kwarto. Narito ako, hindi bilang isang asawa na itinapon, kundi bilang nag-iisang tagapagmana at tunay na nagmamay-ari ng kumpanyang ito. Itinaas ni Liam ang itim na folder at inilapag ito sa mahabang lamesa. Mga ginoo at ginang, ang mga dokumentong hawak ni Marco Valeriano ay peke at nakuha sa pamamagitan ng panlilinlang. Narito ang mga orihinal na titulo at ang audit report na nagpapatunay na ninakawan ni Marco ang kumpanyang ito ng milyon-milyong piso at inilipat sa pangalan ni Katrina De Leon. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Namutla si Katrina at napaatras. Mga kasinungalingan, wala kayong ebidensya. Sigaw ni Dolores, ang kanyang mukha ay namumula sa galit at matinding hiya habang pinagmamasdan silang husgahan ng mga taong kanina lamang ay pumupuri sa kanya. Gusto mo ng ebidensya, Dolores? Malamig na sagot ni Elara. Kinuha niya ang maliit na recorder mula sa kanyang bulsa at ikinabit ito sa sound system ng bulwagan. Ang tinig ni na Marco at Katrina ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Narinig ng lahat kung paano nila pinlano ang unti-unting paglason sa ama ni Elara, kung paano nila pinagtawanan ang paghihirap ng isang matanda, at kung paano nila balak sirain ang buhay ng sarili nitong asawa. Ang bulwagan ay binalot ng isang nakakakilabot na katahimikan. Ang mga investor ay nandidiring tumingin kina Dolores at Katrina. Ang kahihiyan ay isang mabigat na ulap na tuluyang dumagan sa kanilang mga balikat. Lumapit ang mga pulis kay Katrina upang pusasan ito. Nang makita ni Dolores na ang lahat ng pinaghirapan nilang nakawin ay naglaho na parang bula at ang anak niya ay tiyak na mabubulok sa kulungan, isang matinding pagkabaliw ang sumapi sa kanya. Nawala ang kanyang pagiging disente. Sa isang iglap, sumigaw siya ng malakas, tila isang mabangis na hayop na nasukol at marahas na sumugod patungo kay Elara. Ang mga mahahabang kuko ay nakahanda upang sugatan ang mukha ng babaeng sumira sa kanilang mga pangarap. Sa isang kisap mata, ang matalim na galit ni Dolores ay naging isang desperadong pag-atake. Lumusob siya na tila isang halimaw na nawalan ng katinuan. Ang mga kamay ay nakaumang upang saktan si Elara. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga kuko, mabilis na humarang ang dalawang pulis at mahigpit siyang pinigilan. Hindi man lang umurong o pumikit si Elara. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng isang malamig na awa sa babaeng dating walang awang umalipusta sa kanya. Ang mga matang kanina ay nakatingin kay Dolores nang may paggalang mula sa mga naglalakihang negosyante ay ngayon ay puno ng pandidiri. Ang matinding kahihiyan ay isang mabigat na parusa na tuluyang nagpabagsak sa mga tuhod ng matanda. Napahagulgol si Dolores sa gitna ng malamig na sahig. Tinatawag ang pangalan ng kanyang anak
habang pinapanood ng lahat ang tuluyang pagguho ng kanyang pekeng kaharian. Wala nang natira sa kanyang kayabangan. Siya ay naging isang larawan ng kalunos-lunos na pagkatalo. Kasabay ng paglabas kay Dolores at Katrina, na kapwa may posas at nakayuko sa kahihiyan, isang tawag ang natanggap ng hepe ng pulisya. Lumapit ito kay Elara at nagbigay ng isang balitang tuluyang nag-alis ng mabigat na tinik sa kanyang dibdib. Nahuli si Marco sa isang malayong pantalan, nagtatago sa isang madilim na sulok at sinusubukang tumakas palabas ng bansa. Ang hustisya ay tuluyan ng naningil. Ang mga taong nagturing sa kanya bilang isang mahinang biktima ay ngayon ay haharap sa malamig na rehas ng bilangguan. Hinarap ni Elara ang mga natitirang tao sa bulwagan. Ang kanyang tinig ay naging isang malambing ngunit matibay na himig ng pamumuno. Nangangakong ibabalik ang dangal at sigla ng kumpanyang itinayo ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, hindi na siya ang asawang itinapon. Siya ay isang reyna na muling umupo sa kanyang trono. Lumingon siya kay Liam na tahimik na nakatayo sa isang gilid. Isang sulyap na puno ng walang hanggang pasasalamat at isang pangako na hinding-hindi na muling mababasag. Lumipas ang maraming buwan matapos ang mabagyong araw na yon. Ang mga sugat ng kahapon ay dahan-dahang naging mga peklat na nagsilbing paalala ng kanyang katatagan. Nakatayo si Elara sa labas ng isang pamilyar na bakal na tarangkahan. Ang lumang bahay ng kanyang mga magulang ay muling nabuhay. Nawala na ang mga madilim na bakas ng pananakop ni Marco at Katrina. Napalitan ng bagong pintura, malilinis na bintana at mga namumulaklak na halaman na siya mismo ang nagtanim. Ang sikat ng araw sa hapon ay nagbibigay ng isang mainit at ginintuang kulay sa buong paligid. Tila niyayakap ang tahanang minsan ng ninakaw. Ito ang kanyang pinakamalaking tagumpay. Ang maibalik ang tahanan kung saan niya palalakihin ang kanyang anak sa pagmamahal at kapayapaan. Mula sa kanyang likuran, narinig niya ang pamilyar at masayang halakhak ng isang bata. Paglingon niya, nakita niya si Liam. Maayos na ang balikat nito mula sa tama ng bala. Malayang karga-karga si Aurora, na ngayon ay nakangiti at puno ng sigla. Ang lalaking ito ay hindi na lamang isang abogadong nagbayad ng utang na loob. Siya ay naging kanyang sandigan, kanyang kaibigan, at ang tagapag-ingat ng kanyang puso. Lumapit si Liam. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng parehong pagmamahal at pag-iingat na ipinakita niya noong mga panahong walang-wala si Elara. Ang bawat hakbang niya palapit ay tila pumapawi sa anumang natitirang takot sa dibdib ng babae. Ibinaba ni Liam si Aurora upang makapaglakad ng ilang hakbang patungo sa mga bulaklak at pagkatapos ay lumapit siya ng tuluyan kay Elara. Dahan-dahan niyang inilagay ang kanyang malapad at mainit na kamay sa balikat ni Elara. Ang simpleng haplos na yon ay nagpadaloy ng isang pamilyar at nakakapanatag na kuryente sa buong katawan ni Elara. Isang daloy ng kilig na nakaugat sa respeto, pagtitiwala, at wagas na pag-ibig. Tumingin si Liam sa mga mata niya. Ang boses nito ay kasing banayad ng hangin. Ready to go home? Ang init ng kanyang palad sa balikat ni Elara ay tila isang matibay na tulay patungo sa isang kinabukasang puno ng pag-asa. 5 taon na ang mabilis na lumipas mula nang humupa ang pinakamalaking bagyo sa buhay ni Elara. Sa hardin ng kanyang ipinaayos na bahay, ang sikat ng araw ay banayad na tumatama sa mga namumulaklak na rosas na siya mismo ang nag-alaga. Sa gitna ng luntiang damuhan, isang 5 taong gulang na batang babae ang masayang tumatakbo. Hinahabol ang isang makulay na paru-paro, si Aurora. Ang kanyang tawa ay isang musika na nagpapagaan sa anumang natitirang bigat sa mundo. Nakatayo si Elara sa beranda. Hawak ang isang mainit na tasa ng kape. Pinagmamasdan ang perpektong larawang ito ng kapayapaan. Oo, nahanap na niya ang kapayapaang matagal niyang inasam. Wala na ang mga gabing puno ng luha at takot.
Ang kumpanyang muntik ng mabura ay ngayon ay isa na sa pinakamatatag sa industriya sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ngunit ang tunay niyang yaman ay hindi ang mga numero sa bangko, kundi ang tahanang nasa kanyang harapan. Sa isang silya sa ilalim ng puno ng mangga, nakaupo si Liam. Binabasa nito ang isang dokumento, ngunit madalas na inaangat ang tingin upang masigurong ligtas si Aurora sa paglalaro. Si Liam, ang lalaking hindi siya sinukuan, ang naging haligi ng kanilang pamilya. Ikinasal sila 2 taon na, ang nakalipas sa isang simpleng seremonya sa tabing dagat. Saksi ang mga taong naging totoo sa kanila. Kabilang na si Aling Nena, na ngayon ay itinuturing na nilang pamilya. Habang hinihipan ni Elara ang kanyang kape, hindi niya maiwasang balikan ang nakaraan. Nabalitaan niya kamakailan ng sinapit ng mga taong muntik ng sumira sa kanya. Si Marco ay patuloy na binubuno ang kanyang sentensya sa loob ng madilim na selda, tumanda at pumayat dahil sa hirap ng buhay sa kulungan. Malayong malayo sa aroganteng lalaking nagtapon ng hiya para sa pera. Si Dolores naman ay namumuhay mag-isa sa isang maliit na inuupahang kwarto sa probinsya. Tinalikuran siya ng mga kaibigang kasabay niyang nagmataas noon. Ang matinding kahihiyan o hiya ang naging pinakamabigat niyang parusa na nagtulak sa kanya sa kalungkutan at pag-iisa. Si Katrina ay na-deport at kinasuhan din sa sarili nitong bansa dahil sa mga nakaraang kaso ng panloloko. Pinatawad na ba niya sila? Sa loob ng mahabang panahon, ang galit ay naging gasolina niya upang lumaban. Ngunit ngayon, habang pinapanood niya ang pagngiti ng kanyang anak at ng kanyang asawa, naramdaman ni Elara na wala ng puwang ang puot sa kanyang puso. Pinatawad niya sila. Hindi dahil karapat-dapat sila sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat siya sa kapayapaan. Ang pagpapatawad ay ang tuluyang pagbibitaw sa kadenang nag-uugnay sa kanya sa nakaraan. Pinalaya niya ang sarili upang buong-buong mayakap ang kasalukuyan. Isang mainit na bisig ang dahan-dahang yumakap sa kanyang baywang mula sa likuran. Naramdaman niya ang pamilyar na amoy ni Liam. Ang matibay nitong dibdib na sumandal sa kanyang likod. Ipinatong ni Liam ang kanyang baba sa balikat ni Elara at sabay nilang pinanood si Aurora na ngayon ay kumakaway sa kanila. Ang lalim ng iniisip ng misis ko, malambing na bulong ni Liam. Iniisip ko lang kung gaano ako kaswerte. Nakangiting sagot ni Elara. Isinandal ang ulo sa lalaking mahal niya. Sino ba ang mag-aakala na sa kabila ng lahat ng pagkasira, makakabuo tayo ng ganito kagandang buhay? Hinalikan ni Liam ang gilid ng kanyang buhok, isang halik na puno ng paggalang at walang hanggang pangako. Hindi ito swerte, Elara. Pinaghirapan mo ito. Lumaban ka. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Elara ang pinakamahalagang aral na iiwan niya sa kanyang anak at sa sino mang babaeng dadaan sa matinding pagsubok. Ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa dami ng luhang pumatak sa kanyang mga mata, kundi sa tapang niyang pulutin ang mga basag na piraso ng kanyang sarili at muli itong buuin, na ang pamilya ay hindi laging nakadugtong sa dugo o sa isang pirasong kontrata, kundi sa mga taong pinipiling manatili, magtanggol, at magmahal sa gitna ng pinakamalakas na bagyo. At higit sa lahat, ang tunay na kaligayahan ay nagsisimula sa araw na piliin mong mahalin at ipaglaban ang iyong sarili. Ang sikat ng araw ay tuluyan ng bumalot sa kanilang mag-anak, nag-iiwan ng isang tahimik ngunit matibay na katiyakan na gaano man kabilis magbago ang mundo, ang tahanang itinayo mula sa katotohanan at tunay na pag-ibig ay hindi na kailanman muling magigiba.